mula sa ATI Bicol Pili Kangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito na ang news update sa araw na ito. Kasunduan para sa libreng pag-aaral sa kolehiyo, nilagdaan. Makakasama natin ngayon live mula sa Central Bicol State University of Agriculture, si Ella Bahar. Pinipirmahan ngayon ang Pangulo ng Central Bicol State University of Agriculture na si Dr. Alberto N. Naperi at ni Director Elsa A. Parot ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 Bicol ang Memorandum of Agreement para sa Educational Assistance for the Youth o EC Agri Scholarship Program. Ang pinirmahang kasunduan sa pagitan ng ATI Bicol at CBS-UA ay promosyon din para kumuha ang mga kabataan ng kursong may kinalaman sa agrikultura at pangisdaan kagaya ng Bachelor of Science in Agriculture and Biosystems Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Animal Science, Agricultural Technology, Fisheries at iba pa. Layunin din ito na patasin ang antas ng kaalaman sa mga kabataan o human capital sa larangan ng pagsasaka at pangingisda upang tugunan ang peligro ng posibleng kakapusan sa pagkain sa darating na panahon. Sa pamamagitan ng scholarship program na ito, tutulungan ng CBS-UA na maging magsasakang mananaliksik o farmer researcher ang mga kabataan upang malayang tumuklas ng marami pa at makabagong paraan ng agrikultura at pangingisda. Tulong ito para sa mga kabataang gusto magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo, lalo na sa mga anak ng ating mga magsasaka at mangingisda upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa larangan ng pagsasaka at pangisdaan. Sa programang ito, ang ATI ang magbabayad ng lahat ng kanilang tuition at miscellaneous fee kasama na ang buwanang allowance sa eskwela, pambili ng libro, pambayad sa boarding house kung kinakailangan, pati na ang kanilang gastusin sa pagsusulat ng thesis at graduation fee. NIDA, kasalukuyan nating kasama ang Pangulo ng Central Bicol State University of Agriculture na si Dr. Alberto N. Naperi. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po, Dr. Naperi. Ako po si Needs ng ATI Bicol. Regarding po sa ating scholarship program, ano po ang maaaring maging contribution ng CBS-UA para mas maging magaling pa ang mga scholarship recipients natin sa programang ito? Ngayon po, yung Central Bicol State University of Agriculture ay may bagong misyon na naaprubahan ng Board of Regents. Isa po doon na ang sa mission po ng CBS-UA para sa mga estudyante ay papasok po rito yung mga estudyante natin at paglabas ay hindi lang po sila natututo sa pagsasaka pero po bagong vision po ngayon na yung mga estudyante natin dito paglabas ng CBS-UA ay isa po silang entrepreneur kasi po doon po sa mga curricular programs natin ngayon ay nagkaroon po tayo ng pagbabago. Isa po doon sa tinatalakay sa lahat ng programs natin sa agriculture ay yung pagiging business entrepreneur po ng ating mga estudyante. Maliban po doon, yung lahat po ng teknolohiya, ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at sa ngalan ng agrikultura ay maipapasa po natin doon sa mga estudyante natin. At nasisiguro po natin na yung mga estudyante natin bago lumabas dito sa Central Bicol State University ay hindi lang isang entrepreneur na magiging business entrepreneur pero magiging po silang mahusay na researcher. Kasi po itong CBS-UA po ngayon ay considered na po na Research University Level 4. Maraming salamat po, Dr. Naperi ng CBS-UA. So, partner, inaasahang 14 na kabataan ang mabibigyan ng ATI Bicol ng scholarship sa ilalim ng EC Agri Program. Katuwang din ng ATI Bicol ang iba pang pampublikong kolehiyo at pamantasan gaya ng Bicol University of Agriculture and Forestry sa Albay, Sorsogon State University, Partido State University, Camarines Norte State College, Catanduanes State University, Pulangi Community College at Don Emilio B. Espinosa Memorial State College of Agriculture and Technology sa lalawigan ng Masbate. Nida?
Napakaganda naman pala, partner, ng layunin ng scholarship program ng ATI Bicol, ano? Pero ano ba ang mga requirements para makapag-apply sa scholarship program na iyan? So, kailangan lamang makapasa muna ang bata sa kahit anong pampublikong kolehiyo o pamantasan sa Bicol Region. Pagkatapos ay makipag-ugnayan lamang sila sa Office of the Student Services o Student Affairs ng napili nilang paaralan sapagkat nagkaroon na ng paunang koordinasyon ng ATI Bicol sa lahat ng pampublikong pamantasan dito sa Region 5. Kaya hinihikayat na ang mga kabataan na kumuha na ng eksamen sa mga pampublikong universidad o eskwelahan dahil ang deadline ng validation ng posibleng maging scholar ay hanggang July 30 na lamang nila. Medyo malapit na pala, partner. Kaya po tinatawagan namin ang mga anak ng ating mga magsasaka at mangingisdang Bicolano para mag-apply na sa Easy Agri Scholarship Program. So, yan, partner, ano? PhilMec na mamahagi ng makinarya sa Bicol sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Live na magkakasama natin ngayon, nakasalukuyang nasa Department of Agriculture Regional Field Office 5, si Engineer Christine Olila. Kasalukuyang namamahagi ng mga makinaryang pansakahan sa mga magsasaka ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, katuwang ang Department of Agriculture Regional Office No. 5 sa rehiyong Bicol bilang bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Bahagi ito ng 5 bilyong piso budget mula sa 10 bilyong taunang pondo ng RCEP na ilalaan sa loob ng 6 na taon. Kaugnay ang paglagda ng Republic Act 11203 o mas kilala sa Rice Tarification Law noong nakaraang taon. Pangunahing makikinabang dito ang mga nakatalang kooperatiba at samahan ng mga magsasaka o farmers cooperatives and associations na may mga aktibong kasapi at may akreditasyon mula sa kagawaran ng pagsasaka. Inin pagtaonin mga machineries digdi sa mga parauma, malisensyado organisadong asosasyon ng parauma, nakaminos kita sa gastos. Arokan rice planter. Ang rice planter po siguro mahalos kabagaan mamiminos na kung ikumparar mo naman sa manual na pagtatanom ng parol. Iyon man po ang harvester. Ang manual na pagtukayan parol, pag-ani, grabe pong kaluwag, grabe karaw. Kung ini po ang harvester mismo, combine harvester, tiga po, mapagin ng makina, makakaminos po kita. So, makukulang ang gastos ta, makulang gaswag, kulang ang masasayang na kuya, kwarta. Lahat po ng bayan dito po sa Region 5, particularly dito sa Camarines Sur, na rice producing municipality ay magkakaroon po ng makabagong makinarya pagsaka. Naglalayo palakasin ng mga magsasakang Pilipino para may kakayahan makipagsabayan sa pandaigdigan pambubukid sa ating bansa. Ang Bicol Region po, as of today, meron ng na-accredit na 872 Farmers Association. Meaning, yung 872 po yun, qualified na po silang mabigyan ng mga machineries na pinamimigay ng Direktor Alurina. So, pasalamatan po natin sa Direktor Alurina. Para dagdagan niya pa ang ibibigay niya sa atin. Kabilang sa mga makinarya maaaring mapakinabangan ay ang mga agricultural tractors, farm tillers, rice seeders, rice transplanters, rice harvesters, rice reapers, rice threshers, mechanical rice dryers, rice mills, irrigation pumps, at small solar irrigation. Mahigit 60,000 magsasaka sa Bicol magtatanim ng hybrid rice. Makakasama natin live si Laika Teves ng ATI Bicol. Mahigit 60,000 na magsasaka ng bigas sa Bicol ang magtatanim ng hybrid ngayong tag-ulan. Habang sinimulan na ng Department of Agriculture Bicol ang pamamahagi ng 1 bag na palay at 3 bag na patabang urea sa bawat ektaryang taniman.
Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Peter Nilia, na ang pamimigay ng mga inputs na ito ay isinagawa sa ilalim ng Rice Resiliency Program ng DA na naglalayong hikayati ng mga magsasaka na gumamit ng high-yielding variety upang madagdagan ang supply ng bigas at tumaas ang kanilang kita. Ang proyektong ito ay nasa ilalim din ng programang Agri-4Ps o Plant-Plant-Plant Program na kilala din bilang Ahon Lahat Pagkaing Sapat kontra COVID-19 o ALPAS sa COVID-19. Ang pamamahagi ng mga binhi at pataba ay sinasagawa sa pakikipagtulungan ng mga provincial at municipal agriculturist. Sa kasalukuyan, ang DA Bicol ay nakapamahagi na ng 25,000 bag ng hybrid seeds sa buong Kabikulan. Balik sa iyo, Chan. Laika, ano ba ang inaasahan natin na resulta sa interbensyon na ito ng DA Bicol? Chan, sa pagkakaloob ng hybrid seeds, mga pataba at iba pang technical na tulong sa mga magsasaka, inaasahan ng DA Bicol maging ang mga magsasaka na ang gastos sa produksyon sa bawat kilo ng palay ay mabababa hanggang 9 pesos and 60 centavos ngayong taon. Habang ang ani naman ay tumataas hanggang 4.11 metro tonelada bawat ektarya. So yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida Hagos At ako naman po si Chan Tosok para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.